Magandang araw mga ka-crime notes. Welcome sa bago na naman nating episode kung saan ay sama-sama nating tutuklasin at lalakbayin ang madilim na mundo ng isa sa pinakamatikuloso, pinakatoso at isa sa pinakadelikadong serial killer na si Israel Case. Sa loob ng 11 taon, ang lalaki ay naghasik ng lagim sa iba't ibang lugar ng Estados Unidos. Krimen na walang bakas, walang ebidensya at walang testigo. Ngunit ang lahat ay nagbago dahil sa isang krimen na kanyang ginawa. Krimen na magtatapos sa 11 taong paghahari at pananatili sa madilim na mundo ng pagiging isang mamamatay tao. At ang kanyang huling biktima ang magtatapos sa yugto at serye ng kanyang mga nakakakilabot na krimen. Bago ang lahat mga ka-crime notes ay iniimbitahan ko kayong maging parte ng pagpapalago ng ating channel. Ang pag-subscribe sa ating channel ay free lamang. Kaya sana kung mahilig kayo sa mga crime documentaries or stories ay pindutin nyo lang yung subscribe button para ma-notify kayo sa mas marami pang mga crime documentaries na gagawin natin. Huwag na tayong magpatagal pa at tuklasin na natin ang mundong ginagalawan ng isa sa pinakamitikulusong serial killer na dumaan sa kasaysayan ng Amerika. Noong February 1, 2012, ang 18 taong gulang na si Samantha Kroenig ay mag-isang nagtatrabaho sa isang coffee shop na tinatawag na Common Grounds Coffee Hut. Ang gabi ay tahimik at ang mapuputing snow ay binabalot ng lamig ang naturang lugar. Bago tuluyang magsara ang coffee shop ay mayroong lalaki na nakasuot ng itim na jacket ang lumapit sa bintana ng shop at umorder ito ng isang Americano coffee. Si Samantha ay tumalikod upang gawin ng order nitong kape. At nang bumaling ito pabalik upang ibigay ang order na kape at kunin ang bayad, ang lalaki ay dumukot sa bulsa nito, ngunit hindi pera ang kinuha kundi isang baril na kaagad na itinutok kay Samantha. Sa sobrang pagkagulat, ang babae ay itinaas ang mga kamay na animo ito ay sumusuko. Sinabi ng lalaki na nandoon ito upang magnakaw. Sa sobrang takot ni Samantha ay napahakbang itong pabalik habang ang lalaki ay tinalon ang bintana ng coffee shop upang tuluyan ng pasukin ang loob. Doon ay tinutukan ito ng baril at ginapos ng zip tie si Samantha. Sa kaprusahan nitong inakay ang babae papalabas ng pinto at ang dalawa ay naglakad pabalik sa sasakyan ng lalaki. Pinapasok niya ito sa loob ng sasakyan at mabilis na pinaharurot ang sasakyan palayo sa coffee shop. Walang testigo at walang bakas. Pagkatapos ay nag-drive ang lalaki papunta sa bahay nito at nang makarating ay nilagyan nito ng piring ang mata at busal sa bibig ang babae. Saka nito ay pinasok sa loob ng maliit na bodega, ilang metro lamang ang layo sa bahay nito. Kalaunan ay nagtanong ang lalaki tungkol sa ATM ni Samantha at kaagad namang itinuro ng babae na nandoon ang ATM nito sa kanyang sasakyan sa harap ng bahay nito. Ang lalaki ay mabilis na umalis upang kunin yun at kaagad na bumalik sa bodega kung saan ito itinago ang takot na si Samantha Kroenig. Nang tanungin ng lalaki kung ano ang PIN number nito sa ATM ay kaagad na sinabi ni Samantha sa tindi ng takot nito sa lalaki. Pagkatapos nitong malaman ng PIN ay lumapit ito sa babae, hinalay ito at nang hindi pa nakontento ay nilagay ang kanyang mga kamay sa leeg ng babae. Mahigpit, walang intensyon na bitawan ang pagsakal sa leeg ni Samantha. Hanggang tuluyan na niya itong sinakal at mawalan ng hininga ang walang kalaban-laban na si Samantha Kroenig. Pagkatapos nitong patayin ng kawaawang babae, ang killer ay bumalik sa bahay nito at kalmadong uminom ng wine, na parabang ang mga ganoong pangyayari ay isang normal lamang na kaganapan sa buhay nito. Lahat ng yun ay kaya niyang gawin habang ang nobya at ang 10 taong gulang na anak nito ay natutulog sa loob ng bahay, ilang dipa lang ang layo sa kinaroonan ng maliit na bodega kung saan ito sinakal at pinatay si Samantha. Pagkatapos ng pagpatay, ang lalaki ay namuhay ng normal. Ang patay na katawan ni Samantha ay iniwan nito sa isang kabinet sa loob ng maliit na bodega at silang tatlo, si Keys at ang kanyang anak at nobya, ay lumipad ng New Orleans upang makipag-cruise ship. Ang lalaki ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon na i-dispose ang katawan ni Samantha Kroenig at iniwan na lamang ang bangkay nito na nagyayelo sa lamig sa loob ng pinaglagyan nitong kabinet.
Nang bumalik ang lalaki galing sa bakasyon ay kinuha nito ang bangkay ni Samantha na ngayon ay tumigas na sa lamig. Nilagay nito ang bangkay sa mainit na lagayan upang mawala ang pagka-frozen at pagkatapos ay hinalay muli ang nakakaawang bangkay ng biktima. Kung inaakala mong natapos na ang kademonyuhan ng killer, ay isa pang bagay ang gagawin nito na sobrang magpapatanong ka sa iyong sarili kung anong klase nilalang ang killer na ito. Kumuha ito ng fishing line at karayom, tinusok ang gilid ng balat ng mga mata ng biktima at saka nito sinulsi upang magmukhang nakadilat ang babae. Naglagay din ito ng makeup sa mukha ni Samantha upang takpan ang pamumutla ng bangkay. Nilagyan ng maraming makeup para magmukhang buhay at may kulay si Samantha. Tsaka nito pinost ang katawan na animoy nakahawak ng newspaper na nakalagay sa petsa ng kasalukuyang araw. Pagkatapos ay pinagtsuran ang biktima upang ipadala sa pamilya nito upang mag-demand ng ransom sa pamilya ni Samantha. Pagkatapos nitong magawa ang gusto nito ay pinutol-putol nito ang katawan ng biktima, nilagay sa mga plastik at tinapon sa frozen at nagyayelong lawa. Noong March 6, 2012, hawak ang ATM ni Samantha. Si Case ay lumipad ng Las Vegas at nagrenta ng sasakyan. Nag-drive ito papuntang Arizona, New Mexico at Texas. Habang nasa daan ay tumigil ang lalaki upang mag-withdraw ng pera mula sa ATM account ni Samantha. Ang hindi alam ng killer ay minumonitor na ng mga investigador ang account ni Samantha at sa bawat pag-withdraw nito ng pera ay itinuturo sa system ng mga investigador ang lokasyon ng lalaki. Nalalaman ng mga investigador na ang card ni Samantha ay ginamit sa karaniwang lugar at doon ang mga pulis ay mabilis na pumunta sa naturang lugar upang hulihin ang lalaki. Ang mga kapulisan ay nasa high alert at agad na pinupuntahan ang lugar kung saan ay na-withdrawhan ni Case ng pera. Ngunit ang lalaki ay nakaalis na bago pa man dumating ang mga kapulisan. At doon ay tuluyan nang nagsimula ang madramang pagtugis sa lalaking kumidnap kay Samantha Kronig. Habang si Case ay patuloy na binabagtas ang daan sa Texas, ang lalaki ay nagdesisyon na magnakaw sa isang bangko. Doon ay nakakita siya ng bahay sa isang maliit na bayan sa Texas. Nilooban nito ang bahay at sinunog ito upang magsilbing pangtakip sa krimen na gagawin nito. Ibig sabihin, habang ang mga pulis ay busy sa pag-iimbestiga sa nasusunog na bahay, ang tusong serial killer ay pumunta ng bayan upang pagnakawan ng isang bangko doon. Nang mga panahong yun ay wala pang ideya ang mga pulis kung sino ang hinahabol nila, kung ano ang sasakyan na dala nito o kung kasama ba nito si Samantha sa paglalakbay nito. Ang kidnapper ay palaging nauunahan ang mga investigador, ngunit sa di may paliwanag na pangyayari, ang killer na binansagan bilang isa sa maingat at pinakamitikulusong serial killer sa 21st century ay nakagawa ng isang pagkakamali. Sa isang pagkakataon ng pag-withdraw nito ng pera mula sa account ni Samantha, ang security camera ay nahagip ang direntahang sasakyan ng lalaki, isang puting 2012 Ford Focus. Ang pangyayaring iyon ang nagbigay ng solid na lead sa kaso. Ang FBI ay naglabas ng warning at impormasyon sa publiko tungkol sa direntahang sasakyan na Israel Case. Noong March 13, ang isang Texas Highway Patrolman ay nakita ang white Ford na sasakyan sa isang parking lot sa Quality Inn Motel sa Lufkin, Texas. Ang lalaki ay pumasok sa sasakyan at nang akma na itong mag-drive palayo ay pinigilan ito ng patrolman. Sa loob ng sasakyan ay natagpuan nila ang cellphone ni Samantha, ATM card, barel at ang mga cash na may mga mantsa pa ng ink galing sa isang bangko na ninakawan nito. Doon ay sigurado na ang mga pulis na nahuli na nila ang kidnapper ni Samantha at ang lalaking nagnakaw sa bangko. Ang kidnapper na hinahunting ng mga pulis ay may pangalan na Israel Case. Hindi na pinatagal pa ni Case ang investigasyon dahil noong March 31, si Israel Case ay nagbigay ng karumaldumal na detalye ng pag-sure at pagpatay sa nawawalang dalaga na si Samantha Kronig. Ang pag-amin na iyon ang naging simula ng tuluyang paglantad ng totoong pagkatao ni Case dahil ng mga sumunod na araw ay nagpahiwatig ito na meron pa itong ibang biktima, mga biktima. Kahit nasa loob na ng investigation room,
Ang killer ay nananatili pa rin ang kagustuhan ng pagkontrol sa sitwasyon. Ang kanyang mga impormasyon sa kanyang mga krimen ay limitado lamang, kung saan ang lalaki ay gumagawa ng demand na magbibigay lamang ito ng detalye kapag nagbigay ang mga pulis ng sigarilyo at mga kape. At doon ay inamin ni Keys sa mga pulis ang pagnakaw nito sa isang bangko sa Texas. At nang imbestigahan ng mga pulis ay nakita sa CCTV si Keys sa bangko noong araw na nangyari ang pagnanakaw. Ang lalaki ay nagpatuloy sa pakikipagtulungan sa mga pulis sa kondisyon na ang pangalan nito ay hindi malantad sa publiko. Sa kadahilanan na ayaw nitong malantad sa kanyang anak ang madugong krimen na ginawa nito. Taliwas sa ibang mga serial killer na katulad ni Keys, ang lalaki ay walang kagustuhan na magkaroon ng atensyon gamit ang mga media. Sinabi nito sa mga pulis na mas gugustuhin nitong umiwas sa trial at hatulan na siya ng kamatayan sa mas lalong madaling panahon. Ngunit nang sinabi ng mga pulis na hindi ito mahatulan ng death penalty kung walang mga biktima ay doon unti-unting binunyag ni Keys ang mga pangalan ng kanyang mga biktima. Doon na inamin ni Keys ang pagpatay niya sa mag-asawang Bill Courier. Sinabi ng lalaki na sobrang maingat ito sa paggawa ng krimen. Ang kanyang modus ay lilipad siya sa isang state sa Amerika pagkatapos ay magrerenta ng sasakyan doon at mag-drive patungo sa ibang state o kung saan niya nakikitang gumawa ng krimen. Ang lalaki ay mayroong tinatawag na kill cache o kill kits. Ang kill kits ay isang nakatagong lalagyan na naglalaman ng mga kagamitan na gagamitin niya sa krimen. Ito ay isang bucket kung saan naglalaman ito ng mga armas, silencer, barel o bala at kung ano pang gamit sa pagpatay. At iyon ay nakalibing at nakatago sa iba't ibang state sa Amerika, sa mga paliparan kung saan may mga security measures. At marahil ito rin ay isang paghahanda kung sakali man na gustuhin ulit nitong pumatay ng tao. Yan ang isa sa mga bagay na naging dahilan kung bakit mas tuso ang isang Israel Keys sa ibang mga kasama nitong serial killers. Ang lahat ay metikulusong nakaplano at ang lahat ng kanyang mga hakbang ay makaingat na nakaplano. Ang FBI ay piniga ang killer para sa mga dagdag na impormasyon para sa iba pang mga biktima. Ngunit si Keys ay nawalan ng pasensya sa paghihintay sa kanyang hatol at gumawa ng isang bagay na magpapagulat sa lahat. Noong December 1, 2012, habang naghihintay ng trial, si Keys ay giniling ang kanyang pulso at ginamit ang bedsheet nito upang itali ang kanyang liig. Imaginin mo yun, habang ang lalaki ay unti-unting nauubusan ng dugo dahil sa pagilid nito sa kanyang pulso, ay meron pang bedsheet na nakatali sa liig nito upang siguraduhin ang pagtatapos ng kanyang buhay. Sa loob ng kumot ay natagpuan ng isang swing note, gusot at puno ng bahid ng dugo. Natagpuan din ang mga papel na may nakadrawing ng 11 piraso ng mga bungo gamit ang pinaniniwala ang dugo ni Keys. At ang 11 bungo na iyon, ayon sa paniniwala ng mga investigador, ang numero ng mga biktima ng isa sa pinaka-metikulusong serial killer na nabuhay sa kasaysayan ng Amerika. Si Israel Keys ay hindi lang katulad ng ibang serial killer na naghahanap lang ng pansin. Ang lalaki ay walang malinaw na pattern, walang iisang mukha ng galit. Para siyang anino, dumarating ng walang babala at nawawala na parang usok sa hangin. Hanggang ngayon, marami pa ring tanong ang nakabitin. Ilan pa ba ang tunay niyang naging biktima? Ilang sikreto ang tuluyan niyang dinala sa kanyang libingan? At higit sa lahat, may mga bahagi ba ng kanyang kwento na hindi pa natin natutuklasan? I-comment niyo lang ang inyong pananaw. Hanggang sa susunod nating episode, mag-ingat tayong lahat.